Dito na tayo sa farm. Ba, dito si Iko. Wala sila, papayan? Wala sila? Yung ating ubas. Ayan na ngayon, namunga na ang palaya. Ala, si mother nagtanim ng ampalaya. Ayan siya. Try nga natin pakainin itong mga hito. Yun, oh. Ay, grabe, ang dami na pala. Tapos dito sa gilid, yan, yun din, tatalo. Okay, dito muna tayo. Trabahong garden. At wala naman tayo ma-DIY ngayon. Ito, tinanggal na namin ni mother tong mga sobrang halaman, tong oregano. Kaya ito, ang gagawin ko ngayon ay ititrim ko na muna ito ng maliliit para magkasya, magsiksik na sa ating sako. Yan, ito naman ano pa to, lalago pa ng maganda ulit yan, yung mga oregano. Yan. So yung ating ubas, ayan na ngayon, namunga na ang palaya. Ala, si mother nagtanim ng ampalaya. Ayan siya. Gumapang. Ayan, lahat yung balag ng ubas ginapangan na ng ampalaya. Ayan, nabulok na ibang ubas, oh. Ayan, ganda ng bunga ng ubas namin, no, ampalaya. Ayan. Nakapag-harvest na si mother dyan ng ampalaya na yan. At yung mga dahon-dahon, may bunga, mga dahon-dahon, inaano namin sa may munggo. Ayan. Kailangan mag-trim-trim ng kaunti dito. Ayan. Marami na rin na-harvest na ampalaya dito. Ito isa malaki. Ayan, ayan ang ubas na namunga ng ampalaya. Ayan, okay, sige. Magtitrim muna tayo rito. Meron, ayan, yung ubas niya nabulok na, hindi na nakuha. Kalimutan na. Ayan kasi mga bansot na pag-iwanan na yan. Ayan. Ayun, meron pa pala rito. Ayan ba ubas? Ayan. Okay. Ito muna ating kakatin na maliliit. Gamit itong ating tabak. Cut. Ayan. Oops, katamaan yung ating hose. Saan ba yung hose? Ano punta? Ito. Andito yung hose. Baka madali. Okay, lipat kami na lang. Yan, ito yung sinasabi ko. Dapat talaga ma-cut natin na maliliit ito para hindi malaking espasyo makukuha pagka nilagay sa sako na. Pagka yan, siksik sila. Pagka kasi hindi tinirim yan, labo-labo, hindi kakasya. Yan, para siyang nagiling ba. Maliliit na. Kung maganda at malalaki lang ang dahon sana nitong oregano hindi namin to ititrim kaya lang, ang pangit ng tignan ang dami ng mga bulok-bulok. Siguro pag na-trim ulit to, lalago ng maganda. Yan, madali na siyang pagkasya sa sako. Yan, ayos na to. Para na siyang na-chop-chop nito na maliliit. Hati-hati na. Hindi na mahirap ipasok sa sako. Konti pa sigurong chop-chop to. To dati, itong area na to, kung saan nakalagay itong mga oregano, maraming orchids dito si Ma. Meron kaming nilagay dyan na kahoy. Talagang kapitan ng mga orchids. Ewan ko bakit natigil si Ma sa orchids. Ang gaganda dati ng mga orchids ni Mother dito. May mga kanda, mayroong violet, dilaw, white, yung mga bulaklak niya, ang gaganda. Okay, ayos. Ayan, lumiit siya. Hindi siya ganun
maraming ma-occupy sa may sako. Ayan siya, oh. Diba? Kung lalagyan natin ng buo-buo yung mga tangkay, naku, hindi ubra. Ayan. Ayan. Okay. Tingnan lang. Kung kayang kamayin, kamayin. Okay. Saka na rin tayo walis. Balikan natin yung kwento, no? Noon dati talaga to, puro orchids. Si mother nun, kami, dumadayo pa kami sa Bulacan nun. Bibili kami ng mga orchids. Kung ano-ano, kung saan kami mamadaan ng may mga tindahan ng orchids. Orchids talaga ang binibili niya. Halos buong bahay na to palibot ng orchids eh. Yung mga neighbor nga dyan sa harap, pag nakikita yung kanyang mga orchids eh, walang bukang bibig. Nay, nay, ang ganda ng mga orchids mo. Kaya pala magaganda dati yung mga orchids ni mother dito sa garden. Meron nga pala ditong 2 punong malaki ng mangga dito sa garden. Malilim. Kaya yun ang gustong-gusto ng mga orchids, di ba? Yung malilim, malamig, hindi nakatutok sa init. Yun nga lang, yung puno na yun, yung 2 puno na yun, sabay yun, tinumba ng bagyo. Hindi ko lang matandaan kung anong bagyo yun eh. Basta sila, Engelbert nun, sila ka-farmer, ano pa sila, binata pa siya, nagbabarko pa siya noon. Kaya yun ang istorya ng mangga. Kaya nga pala nahinto yung pag-orchids ni Ma. Wala na. At masyado na kami nakatutok sa araw. Mainit na. Mainit na dito sa garden. Yun na nangyari ngayon. At ang advantage naman ngayon ay mabilis magpatuyo ng damit. Maaraw dito sa garden. Yun, yung time ng bagyo na yun ang hindi ko makakalimutan na pinasok kami ng tubig mismo sa bahay. Tapos yung mga kulungan ng baboy sa farm, nilipad yung mga bubong. Matindi yung experience namin yung bagyo na yun. 2 manggang bumagsak dito, baha kami, pinasok kami ng tubig, tapos yung mga kulungan ng baboy doon, mga wala ng bubong, mga inahin pa naman, may mga biik. Kaya ang hirap nung time na yun na pangyayaring yun na may bagyo na yun. Hindi namin alam kung saan kami magsisimula, anong unahin namin. Yun ang unang bagyo na hindi ko malilimutan dito. Tapos itong pangalawa, itong nakaraan na nagsisisiw na ako nun, nagbagsakan yung mga puno ng mangga din dun sa farm, pati yung mga ibang mahogany. Tapos yung mga sisiw, nadali yung mga sisiw ko nun, mga for sale na sisiw. Kaumpisa ko pa lang nun, siguro yung mga manok kong yun, nag-i-start pa lang silang mangitlog. Tas first incubator pa tayo na pisa na yun, nadali ng bagyo. Grabe, ang hirap talaga ng mga ganong bagyo. Pero pasalamat pa rin tayo at hindi naman ganun kalala at karamihan ay material na bagay lang ang nadali. Yan, punta tayo kay Papayam at nag-message. Ang sabi niya ay nawalan daw ng power dun sa mga saksakan ng mga ref. Baka kako nag-trip lang o lumuwag ang saksakan nila dun. Okay, sige, i-check natin. Teka, itong motor, saan ba isusin ng motor ko? Wala ata dito. Okay, sige, pupuntahan natin si Papayam. Ka-PPM lang. Ewan ko lang kung ka-PPM, ngayon ko lang nabasa. Okay, dito yung susi. Wait. Okay, dito na tayo sa farm. Ba, dito si Iko. Wala sila, Papayam? Wala sila? Ano nangyari sa rep, Papayam? Ano, Iko? Walang Papayam, mga rep? Yung freezer dito, kagabi pa yata walang power.
Pero yun dun sa loob, meron, papayam. Ah, okay. Check natin. Ano ko, kumusta na? Pulis na ba tayo? Pulis na? Hindi pa ako. Ah, hindi pa. Nagkikriminology ka ba? Ah, nursing. Wala ako, pulis ka na eh. Ito, check natin itong freezer na to. Hindi raw gumagana. Okay. Okay. Okay, check natin to. Ako po, parang grounded ng ibang ano dito kasi pagka pinatay ko lang yung electric fan. Parang nagaan yung mga mamatay. Ayun lang, mayroon dito, may sara. Kuryente. Nakita ko umaga, nakabakbak yung mga lahat ng yero niya sa paikot na ganyan. Ito, naka-temporary pa to. Ayusin pa kasi to. Hindi kailang kasabay na ng solar pag inaayos kasi to eh. Yung gagawa. Ah, ito lang kuryente. Ano yun? Ito pa pa meron. Meron naman yung tato. Oo, meron to. Ah, may ilaw. Oo. Ano yung mga nakasaksak papayam na ano? Yung freezer lang dyan. Yun lang. So, wala. Ito, meron naman mga ilaw to papayam eh, no? Ano yung naglolo ko papayam na walang ilaw pag sinaksak? Dito kami sa pagka pinatay mo yung electric fan, mawawala yung ano niya dito. Mawawala yung power niya dito. Ilaw. Ano to? Ba? Ganun. Pag pinatay ulit, tisindihan ko nga ito. Ba? Yan. Sindihan natin yung breaker. Check na natin. Ba't namatay yung breaker kung sakali man? Ayan, meron na papaya. Umilaw na. Ba't nag-trip? Wala kayang... Meron na rin yung dito. Wala kayang may nakasaksak na naglolo ka papaya? Wala naman. Wala naman. Baka meron. Baka nag-overload, di kaya. Pero hindi na mag-overload kasi. Ano kaya nagloko na yun? So yun pala, pumutok lang. Ay, pumutok. Nag-trip yung breaker. Ba't kaya? May dahilan kung bakit Yan lang naman ang... namatay yung breaker. Ito lang yung mga nakasaksak dito, papayam, no? Ito, tsaka yun dun. Kagabi pa namatay yan. Ito, kaya umaga, nakalaglag na yung gear. Oo. Ano kaya ang dahilan? Ba't kaya nag-trip? Teka, baka maluwag. Teka, kasi tignan natin, baka maluwag. Ipitan ko lang. Maigpit naman. Ipitan na natin lahat to. Ayan, marapit na ma-finalize to pagka nagkabit na ng solar power. Ayan. Kaya, hindi pa namin kasi ito papayam na label kung ipa-finalize yung label pa nito eh. Kaya, may dahilan, ba't pumutok? May mga nakasaksak dyan kasabay nito. 1, 2, eh dito meron pa ditong isa. Ito kasama to eh. Hindi naman nagagalaw ito. Wala bang... Hindi pa tinawag niyo yung resign. Hindi ko siya nagsasayin kaya sa nila. Oo. Ah, hindi. Ano pala. Bale. Galing tayo dun sa baba kanina. Ang cost ng trip ng breaker pala dun ay meron daw kasing naisaksak pala dun sa perimeter, sabi ni Papayam. Kahapon ata ng hapon. Kaya, so ibig sabihin, kagabi pa, wala. Kahapon pa, walang kuryente. Ito, kuha tayong sako. Kailangan ni Mother. Ayan. Kailangan ni Mother ng sako. Dadagdagan na lang natin yan. Ayun nga, yun lang. Nag-trip naman yung breaker. Buti naman at nag-trip, nag-off. Dahil dun sa sinaksak nila. So no problem na. Yun lang.
nag-turn off lang ang breaker. So ito, hanap tayo dito ng sako ni Ma. Ito, daming sako yun. Ayan. Kuha tayo dito sako. Kunin natin itong mga sakong ayan. Kuha tayo na ito. Tapos tayo ito para doon sa feeds dito sa plastic natin lagay sa feeds. Okay, ito masak ata ito masak, pang paringas na lang itong isang to. Teka nga dito, meron pa ba dito magkalagad sa ako? Ito na lang, marami na ito ito. Punit na ito, malutong na, pang basura na lang talaga ito. Wala, ayun, punit na. Kuha tayo dito, ano natin ito. Ahas, wala naman sana. Sako. Sisira lang, dumulutong lang ang sako. Magamit na rin natin. So yan. Palag na tayo dun. At makulimlim na naman ang panahon. Ayan. Sige. So kuha tayong feeds. Yan oh. Dapat ganito lang ang ugong ng motor ng ng water pump. Ganyan lang katahimik. Hindi tulad kahapon, nung nakilapuroy ako, grabe. Hindi marinig yung aming usapan sa ingay ng motor. Yung kanyang busing na bearing ay wala na, maluwag na o yung mga bulitas ay nagluwaga na sa bearing. Okay. So mabigat din pala tong sako na to Okay. Stuck na tayo ng sako. Okay, we go. Try nga natin pakainin itong mga hito. Yun Ay grabe, ang dami na pala. Tapos dito sa gilid. Yan. Yun din Tatalunan talaga. Grabe, ang dami ng isda. Tapos nabigyan natin kaunti din. Bigyan pa natin. Grabe mga hito. Lalaki na. Okay, sige. At tayo uwi. Ito pala, nakakatuwa Naalala ko nung may fish pan dati. Pag pinapakain mo